reaction video tayo ngayon ng live stream dito sa game ni Super GM Wesley So versus World Champion Gukesh, kung saan lahat po ay nagulat dun sa nangyari na pagtatapos ng ating laro. No, so i-play ko muna ang video and then mag-react tayo kasabay nito, no. Mehmet, I'm really curious how the Norway chess evaluation bar has changed with these last few moves. Basically, it agrees with Aryan, maybe slightly in terms of the draw. The draw is the most likely chance right now with 46. So dito po makikita natin, ito po yung parang AI na evaluation bar ng Norway Chess. Kaya maganda to pinapanood no? Kasi makikita dito kung ilan ang win rate na binibigay ng AI ng Norway sa bawat player. So dito, 11% mananalo si Gukesh, 43% mananalo si Wesley, 46% ay tabla. Kasi dito sa posisyon na ito, equal ang bigay ng evaluation bar ng Stockfish, pero 1 minute remaining na lang si Gukesh and wala na pong increment ito, and si Wesley 20 minutes pa. So patuloy tayo sa ating video, no. Makikita natin yung explanation ng mga commentator. 6%. It gives slight advantage to Wesley in general, with 43% of winning chances still for Wesley, because Gukesh will be under time pressure until the end of the game. There is no more added time after the move 40, just 10 seconds per increment. And given that, Gukesh is still, is likely to save this game more than Gukesh either will save this game with almost 50% of the time, or will with 11% of the time. So it seems to be like in the middle with slight advantage for Wesley due to time. But I'm very curious what's going to happen. To me, from my perspective, it does seem like you said, white. It's easier to play with white. Does black have some tricks on the book here? I mean, maybe with the knight, you never know what's going to happen. But it does seem that Gukesh is now past the most dangerous part of the situation. Wesley has a very interesting opportunity activating the rook to this square, and I think that's what he's gonna go for. What's the idea? Can you tell us more about this rook? I mean, if it's black to move again here, he has just played it. The rook, the knight here, and you have ideas of winning the white queen. Wow, such a dangerous move. Wesley. The knight check, the rook move that you've just showed how to win the queen of white if Gukesh doesn't respond correctly. Very tricky situation right now. If Gukesh missed this move, it would be really bad news. And he hasn't moved for now, so 45 seconds left for Gukesh to figure out how not to get into trouble here with the knight check and the rook coming in. And he resigns. Why did he resign? Wait. Did he offer a draw, Wesley? What? Yeah, he offered a draw. Wesley offered a draw. Oh my God. Wesley So offers a draw in a really crazy position that we still thought was testing the world champion Gukesh. I don't really like it, actually, because the position was equal after Wesley's move, and Gukesh was down to second. So I don't think it was a wise choice there. I mean, he was. So ayun na nga po, sabi nung commentator na isa ring super grandmaster, criticize na yung choice ni Wesley na itabla yung laro dun sa posisyon na yon, kasi last 1 minute na lang si Gukesh and marami pa daw tricks sa posisyon. Not to mention, equal lang naman sa engine, baka mauwi rin naman sa draw kung hindi mabla-blunder si Gukesh. So i-comment nyo lang po sa ating video down below kung ano pong masasabi nyo dyan sa style ni Wesley. Medyo ba masyado bang play safe para ma-maintain niya yung kanyang kalamangan, or need niya pa bang mag-play for win, lalo na pag merong ganitong mga chances, kasi mahirap pong makakuha ng panalo nga dito sa mga elite super GMs na kasali dito sa Norway Chess.
Good day mga tirador, welcome back to my YouTube channel. Ngayon po pipili tayo ulit ng isang random winner ng 100 pesos GCash dahil nanalo ulit si Wesley So kahapon versus Prague. So kung sino man yung lalabas dito sa randomizer, ayan si Anthony Avellaneda. Kayo po yung nanalo ng 100 pesos GCash. Mag-comment lang po kayo next sa video ng inyong GCash number and GCash name. Papadalan ko po kayo ng pang merienda. So ngayon po, tapos na po tayo dyan. Punta na tayo sa ating game for today. So ngayong round number 7 po, ang kalaban ni Super GM Wesley So ay si World Champion Gukesh D. So ito po, very critical round kasi si Gukesh ngayon ay ang kulelat ng tournament. So pagka naipanalo ulit ito ni Wesley, magkakaroon siya ng 3 winning streak sa classical game. Bukod pa yon sa 100 pesos GCash na pinapa-raffle natin, ay magiging commanding lead yung lamang ni Wesley this tournament. So punta tayo sa ating game. White po si Gukesh and black si Wesley. Ito po nag-start with e4, e5, knight f3, knight c6, bishop c4, and knight f6. So dito nag d3, bishop e7, castling, castling, bishop b3. Ito po lahat ay mainline lamang. So nag d5, e takes, knight takes, rook e1, and dito ang piniling linya ni Wesley ay isang pawn sacrifice with bishop g4. So ayan po pinin. So ang gagawin is h3, attacking yung bishop. At dito of course hindi mo pwedeng kainin yan. Pag kinain mo yan, kakain, makukuha kaagad ng white. Ang bishop pair, lamang kaagad si Gukesh dyan. So ang gagawin dito is bishop h5, and then ayan na, g4 para mawala ang pin. Pagka bishop g6, knight e5, knight e5, rook e5, isa po itong pawn sacrifice. Pero syempre alam na alam ni Wesley ang gagawin niya dito with knight b4, a3, and then pagka knight c6, rook d5, bishop d6, mapapansin natin one pawn down si Wesley So, pero marami pong weaknesses dito sa king side, and of course itong rook misplaced dito sa d file, no? Parang kakaiba yung chess position. Kung sasabihin kasi yung rook po na nandito sa d file nasa gitna, no, nasa center, minsan ka lang po makakita niyan, no? Hindi araw-araw may rook diyan sa gitna. So misplaced yung rook ni Gukesh. Ayan, so nag bishop f4, knight e7, bishop takes d6, c takes d6, and rook b5. So yan po yung compensation na pinaglalaban ni Wesley para doon sa one pawn niya. Yung rook is very misplaced, at dito ang sabi po ng engine, ang best move is king h8. Another pawn sacrifice para pag kinain, merong f5 and babasagin na kagad dito sa king side. Although of course 2 pawns down si Wesley dito, meron namang initiative, and kung papansin natin yung rook and knight hindi pa po nakaka-develop. So ibalik natin ang ginawa ni Wesley, nagdepensa. So medyo mabagal yung kilos ni Wesley dito, although yun nga, misplaced pa rin naman yung rook. So nag knight c3, king h8. So one move, na-delay siya ng isang move. Ngayon, ang plano niya ngayon is f5. So nag rook b4, f5, rook f4, and bishop e8. So mapapansin natin, almost nag-equalize na po yung evaluation bar. And dito, pinapanood ko kasi ito live. So sabi ko, uy, ang ganda ng posisyon ni Wesley. Ang ganda nung paikot ng bishop, kung saan ang gustong puntahan niyan is dito sa c6, diretso sa king. And although one pawn up ang puti, marami na pong weaknesses
dito na matitake advantage nung bishop. Ayan. So, ng queen f3, and nung pinapanood ko to live, sabi ko, patay. Kasi ang best move po ng engine is bishop d7. So, akala ng tao po yan, syempre, doon ka sa long diagonal para pressure dito sa king, ano? Yun pala, ang tira pala ng engine, dito lang. Grabe, ang hirap po makita niyan, no? Not to mention, ito po, pagka bishop c6, meron pang kasamang tempo. No? So, papakita ko lang yung engine line. Bakit dito mas maganda? Para protektado itong pawn. Sa f5, ang threat po niyan is knight g6. Aatakihin yung rook and yung rook lalong mamimisplace. So, halimbawa, mag queen g3 ka. Knight g6, rook d4, f4, and then pagka queen g2, queen f6. Ayan. So, dito parang advantage na nga yung itim kasi itong rook na ito palagi pong nahaharas and of course parang malakas ang atake ng black dito sa king side. So, ibalik natin. Kaso, ayun nga, normal human move ang tinira ni Wesley with bishop c6 pero mali po yan. Kasi pagka queen g3, wala ka na ngayong mga plano with knight g6 kasi wala na pong depensa yung pawn sa f5. So, kakainin lang yung pawn. Ayan. So, ng queen d7 dito si Wesley. Rook d4. Ayan na. Isa pang pagkakaiba, no, is wala na tayong queen f6 para atakihin yung rook sa d4. So, hindi na po mahaharas. And yung rook from misplaced position, biglang lumakas. Nagkaroon ng pressure sa d6 pawn. So, nag-rook a d8. Makikita natin, defensive na yung posisyon ni Wesley. Hindi na po maka-counter attack and makikita natin one pawn down pa rin tayo. So, nag-rook e1, fg4, bishop e6, queen e8, and h takes g4. So, nag-rook f3, queen h2, and knight g6. So, from now on po, gusto ko pansinin nyo po yung oras ng dalawang players natin. Si Wesley with 1 hour, si Gukesh with only 28 minutes left. So, dito, napapansin ko, ang plano ni Wesley is to time attack. Kasi one pawn down siya, hindi siya pwedeng mag-isip ng malalim. Pag nag-isip siya ng malalim, makakaisip din si Gukesh and baka ma-take advantage yung one pawn down. So, dito nag-knight g6 para pin yung bishop sa rook. So, ginawa ni Gukesh is king f1 para depensado yung rook. Knight e5, bishop f5, and then h6. So, pinapanood ko ito. Ang laki na po ng lamang ng puti, no? Laki na ng lamang ni Gukesh. Actually, +2 na po yan. Pero mahirap po yung tira. Papakita ko na lang ang tira, which is b4. Tira po ng engine. Hindi ko po maintindihan bakit kailangan niyang umatake dito sa queen side. So, ito po, engine line lamang. Queen f8, b5, and then pagka bishop a8. Saka po magsasacrifice capture, and then capture, queen e5 with big advantage kasi na passive yung bishop, siguro na paatras, and then itong rook malamang po makukulong, no? Pero medyo mahirap po talaga yan kasi bakit ka naman titira dyan, no? Hindi ko po maintindihan sa totoo lang. So dito ang tinira ni Gukesh is knight d5. Ayan. So rook takes f5, g takes f5, queen f7. Makikita natin ang bilis itinitira ni Wesley yung mga moves niya, no? 34 minutes pa si Wesley, last 12 minutes na po si Gukesh. And take note, wala po itong increment. So last 12 minutes na yan hanggang move 40. And kahit umabot ka ng move 40, ang increment mo is 10 seconds lang. So halos wala po yun. Parang rapid or blitz na po yung increment na yun eh. So dito ng queen g2, mapapansin natin
talaga nawala na po yung lamang ni Gukesh. Ito na yung last chance niyang lumamang with Queen H4, threat ang Rook, so Rook F8, Knight E7, and then ngayon pagkat fork, yan ang tinatawag na triple fork, family fork ang tawag dyan, ano? Knight G6, King G8, and Queen F4. One and only way para lumamang si Gukesh. Kasi pagka Rook E8, merong Rook E3, and then pagkakain, one pawn up, mamimaintain ng puti kasi hindi po pwedeng kainin ito dahil merong fork. Ayan. So yan po ay hindi nakita. Ang ginawa, Queen G2. Nawala lahat na lamang kasi self-pin po ang tawag dyan. No? So dinepensahan yung knight pero pinin mo naman ang sarili mo. So Queen takes F5, Rook E3, Rook F8. Ayan, lakas nung play dito ni Wesley. And then ngayon nag C4. Ayan. So dito po, mapapansin nyo si Wesley wala nang masyado pakialam sa mga good moves eh. Ang gusto ni Wesley is time attack. So dito ang ginawa niya is B5. Yan. Nagkaroon ng malaking lamang ang puti kasi ang gusto po ng engine is Queen H5 para merong threat sa D1. No? Hindi na natin i-analyze yan kasi hindi naman po gusto ni Wesley talagang hanapin yung most precise moves. Ang gusto niya is maitira niya ng mabilis para ma-pressure sa oras si Gukesh. So nag B5 para i-undermine yung depensa nung knight, ano? Queen G3, Bishop takes D5, Rook takes D5, BC4, DC4, and then Queen B1. So ganyan po talaga kapag wala ka na pong oras, marami na pong error ang moves ni Gukesh. So nawala ulit ang kalamangan. Pagka Rook E1, Queen takes B2, Rook takes D6, Knight takes C4, and then dito nag Rook D3 si Gukesh. And pagka Rook F5, bigla pong nagtabla. Talagang lahat po ay nagulat. Nagtabla si Wesley and si Gukesh na kung napanood nyo po yung video nung ng live stream, gulat na gulat yung commentator and meron po silang AI dun kung saan pinapakita dun sa AI kung ano ang parang calculation na win chances ni Wesley and win chances ni Gukesh and yung draw chances. Talagang napakalaki binibigay ng AI na mananalo si Wesley. Kaso, ang nangyari po dito, nagka-offeran ng tabla. Ayun. So, medyo nagulat nga yung commentator. Akala nag-resign si Gukesh. Yun pala, tabla ang nangyari. So, yun na yun. Wala naman tayong masabi dyan na masama. Kasi leading po si Wesley. Not to mention, galing po sa medyo tagilid na posisyon. Unfortunately lang, 1 minute na lang kasi si Gukesh, baka po mablunder. Although yung posisyon, makita natin sa evaluation bar, talaga pong equal. Ayan. So, punta tayo sa ating current standings. Wesley with 12.5 points. So, by the way pala, since nagtabla sila, nag-Armageddon, talo po si Wesley. Ayun. So, sayang, no? Parang malaking winning chances dito kaso natable. So, Firouzja natalo na naman, 10 points. And si Magnus third na with 9 points. So, ang nakikita kong malamang hahabol kay Wesley, si Magnus Carlsen. Ayan. So, kailangan maingat tayo dito. Antabayan na natin yung mga next few rounds. So, comment nyo lang po dyan down below. Tingin nyo ba dapat pinagpatuloy ni Wesley o tama lang yung pacing strategy niya para ma-maintain yung kalamangan. So yan po ang ating video for today. Hopefully na-enjoy nyo po yan. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. See you again next video.